Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control projects at maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umano'y palitan ng text message sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na nakita mismo umano ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, ang endorser ng ibinasurang impeachment complaint laban sa Pangulo. Sabi ng kongresista, patunay umano ito na may direktang kinalaman ng punong ehekutibo sa kickback scheme kaugnay ng korupsyon sa flood control project. Pero giit ng palasyo, ito ay pawang kasinungalingan. Ang anumang pinapahid na isyu ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit o magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Iginagalang din ng Malacanang ang suhestyon ng ilang kongresista na hinihimok ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umano'y communication records. Gayunman, nito, anumang investigasyon ay maaari ng ipaubaya sa Ombudsman, DOJ o ICI. Hindi na rin muna magkakaroon ng karagdagang komento ang palasyo ukol rito, lalo na't wala namang maipakitang kopya ng umano'y palitan ng mensahe. Wala pa rin po kami nakita. Paano po natin mabibigyan ng katamang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Muli namang iginiit ng Malacanang na seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control project at maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Katunayan, umabot na sa mahigit 76 million pesos ang nakuha sa nakumpiskang sasakyan ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na rekta namang ibabalik sa National Treasury. Noong Miyerkules, matagumpay na naibenta ng BOC sa halagang 29.025 million pesos ang 2023 Rolls-Royce Cullinan, kasama ang payong na pagmamayari ng mga Diskaya. Nakatakdang maglabas ng schedule ang BOC para sa susunod na public auction ng mga nakumpiskang mamahaling sasakyan. Laging tandaan, si Pangulong Marcos Jr. ay porsigido na habulin, managot at ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, sinagot din ng palasyo ang mga naging patutsyada ni Vice President Sara Duterte laban sa pamahalaan. Kabilang na ang sinabi nito na kung mayroon pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa 2028, gayong lubog umano sa korupsyon ng bansa. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood o ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Giit pa ni Castro na mangyayari lamang anya ito kung ang susunod na lider ng bansa ay isang Manchurian candidate o puppet na handang ipagkalulo ang bansa sa foreign entity. Iginiit din ng palasyo na walang masama sa pagpapahayag ng katotohanan matapos sabihin ng Vice Presidente na nagdadala umano ng kahihiyan sa bansa si Castro sa tuwing sumasagot ito sa mga issue, lalo't nakikita rin ito ng ibang mga bansa. Pero punto ng Malacanang, Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang Vice Presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. tinawag ding immoral ng palasyo ang naging Valentine's message ng Vice para sa Pangulo at kay Palace Press Officer Claire Castro, kung saan sinabi niyang sana ay magkatuluyan ng dalawa. Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad.
Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. Mensahe naman ng Malacanang kay VP Sara ngayong Valentine's. VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.